hello sa mga idol, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Vivo Y05 top features pag-usapan natin ngayong 2026 kung sulit ba tong i-purchase. Tara! So mga idol, for today's video, pag-uusapan ulit natin itong Vivo Y05, ang isa sa very affordable na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. So ito si Vivo Y05 ay isang bagong entry level or entry to budget level smartphone ngayon ni Vivo with an SRP na 6,000 pesos for the 4GB, 64GB of internal storage, and 4GB 128 is 7,000 pesos po. Pero ang magandang balita, good news na nga, magandang balita pa, mura nyo lang tumukuha sa ating product link. So again, Lods, paano ba makuha yung discount mo? Yung link niyan mga idol nandito sa video natin. So sa buong video na to, nandyan yung link ng Vivo Y05. So tap mo lang yung video, yung link niya nandito sa tinuturo ng kamay ko or nandito sa baba ng ating video, lulubog lilitaw dyan yung link. Dyan yung kunin itong Vivo Y05 dahil napakabagsak lang ang presyo niya, below SRP, at meron pa kayong additional discount voucher up to 2,000 pesos off. So, di ba napakalaking tulong yan sa mga consumers natin nagde-decide bumili ng smartphone ngayon 2026. And no worries, official stores po ang nilalagay natin dyan. Dyan ko rin binili yung mga units natin. Kaya, syempre, malaking tulong po yan sa mga consumers natin na nagde-decide bumili ng smartphone ngayon na saan ba pwedeng bumili loads ng mura, makakatipid ako. Ayan, nagpo-provide na tayo ng link, may discount voucher pa. And okay naman po bumili sa online, huwag kayo matakot as long as legit kayo bumibili, okay? So, syempre sa video natin na to, pag-uusapan natin lahat ng mga gandang features nitong Vivo Y05 at kung bakit maganda rin siyang i-consider i-purchase ngayong 2026. Nang magandang feature nito, lapagan na natin design and aesthetic. Again, when buying a smartphone, merong ibang consumer, specific consumer, na pag bumibili ng smartphone, design and aesthetic ang tinitignan sa isang device. Proven na yan dahil kami, ganyan kami. For example, may lumabas lang na bagong labas ang iPhone na maganda yung color, ayan, binibili namin yan. For example, yung MacBook Neo, mababa specs niyan pero binili namin kasi very aesthetic siyang tignan. May mga ganyang consumer na gusto yung maganda yung design. So, itong si Vivo Y05, yan ang target consumer nila dahil when it comes sa design and aesthetic na ito, mapamura, mapamahal, mapa-flagship, mapa-mid-range. And napakaganda po ng design na itong smartphone na to. So, yan talaga ang, kumbaga, signature trademark ng Vivo, yung kanilang outstanding design and aesthetic. Biruin mo 4,000 pesos, hindi mo akalain na ganito lang ang presyo nitong smartphone na to. Di ba? Napakaganda. Even the color options nitong si Vivo Y05, napaka-solid mga idol. Next na magandang feature niya is sa screen size lang. Screen size and brightness. So, biruin mo tong Vivo Y05, meron po tong nits of brightness na 1200 nits of brightness. Mas mataas pa to doon sa pinaka-favorite ko na nits of brightness, Oppo A6X and Oppo A60 na merong 1100 nits of brightness. Ito, paldong-paldo kayo sa display neto when it comes sa brightness level. So, kumbaga, for example, motor taxi rider kayo, delivery rider, or for example, yung field of work nyo is outdoor, ito, gamitin nyo man to sa outdoor, paniguradong makikita nyo pa rin ng very clear etong smartphone na to. And of course, the screen size, napakalaki, convenient manood at maglaro rin. Yung specification ng display niya is very normal for a budget smartphone. It's HD Plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate. At syempre, naka-IPS LCD display po. Etong si Vivo Y05. Next mga idol, kung gusto nyong ma-experience first hand yung bagong operating system ni Vivo, ito na ang magandang alternative. Ito yung pinakamura na pwede nyo makuha sa Origin OS 6 at meron tong Android 16 out of the box. So when it comes sa Origin OS 6, yung feel ng FunTouch OS nandun pa rin naman na medyo may konting tweaks na nangyari dito. Kaya sila nag-switch sa Origin OS. Yung Origin OS kasi yun po yung may mga AI capabilities. Kaya dito sa Vivo Y05, expect natin na meron din itong mga AI capabilities sa murang halaga lang. Next mga idol, sa camera. Yung camera nito, biruin mo 8 megapixel lang siya. Pero ang linaw niya, legit yan. Hindi ko nga in-expect na ganito kalinaw yung camera nito for an 8 megapixel camera.
Ayan o, linaw. Nagulat din ako sa photo quality nito. 8 megapixel lang to, kaya makipagsabayan sa mga 50 megapixel na mga ibang budget smartphone today. And even the front facing, ayan o, grabe, very vibrant yung color nito si Vivo Y05 when taking photos. Tapos, nakakagulat dito, yung front facing camera nito, 5 megapixel. Pero in fairness, for the quality, pag magandang lighting condition, maganda ang outcome. So, yun yung isa sa pinopoint natin na hindi po tayo nagbe-base talaga sa taas ng megapixel ng isang camera. Nagdedepende rin tayo minsan sa software optimization ng camera and sa sensor kung anong sensor ang nilagay nila. Syempre, isa pang napakagandang feature nitong Vivo Y05 is yung kanyang battery. Napakalaki. 6,500 mAh battery capacity ang i-offer nitong si Vivo Y05 for a budget smartphone. Again, ito ay napakataas ng battery nito mga idol. And when it comes sa battery performance, yan na talaga yung isang tinitingnan ng mga consumer natin. Merong malaking battery capacity kasi syempre, hindi lang naman tayo naglalaro dyan. Hindi lang naman calls and text ang ginagawa natin sa smartphone ngayon. Marami na po tayong ginagawa sa smartphone na yung ibang consumers natin mas in demand na, kumbaga, when it comes sa battery capacity. So, ito, 6,500 for 4,000 to 5,000 pesos na price tag, malaking advantage yan ni Vivo Y05 na usually iba pa rin natin nakikita is 5,000 plus mAh battery capacity pa rin. Pero again, yung 5,000 plus is hindi naman maliit yan. Malaki na yan. Parang dito mas in-upgrade pa nila. Pero the sad part dito sa Vivo Y05 is a charging rate. Medyo mabagal. It's 15 watt fast charging rate. So, kung tinera mo sa 6.5 yan, siguro mga 2 hours, 2 hours 30 minutes bago ma-full charge itong smartphone na to. Sa kanyang malaking battery capacity na 6,500. And yung 15 watts ngayon is the new 10 watts na ino-offer ngayon ng mga brands. Kasi dati, kung ang battery mo is 5K, tineternoan nila to ng 10 watts slow charging rate. Ngayon naman, kung battery mo 6.5, tineternoan nila to ng 15 watt. Dati ang 15 watts is fast charging. Ngayon, slow charging na po yan mga idol. Pag tinerno mo sa mga malalaking battery capacity. In fairness, for the protection, upgraded sa mga ibang budget smartphone dahil yung iba is IP64, ito is IP65 water and dust resistant. So yun nga, pwede to as a navigating tool kasi kahit na umulan, hindi nyo na to lalagyan ng plastic para mag-protection ng yung smartphone mo. All goods yan, meron siyang protection dyan all the way. For example, nag-work kayo or nasa fast food kayo, natapunan siya ng mga water substance, di ba? Hindi po siya masisira dahil meron siyang protection sa mga ganyan scenario. Pero again, quick reminder lang, it is not recommended to submerge it sa water. Submersion, hindi po siya pwede dahil medyo mababa ang kanyang IP rating. Kasi yung iba, to be honest, may ibang mga nagmamarket na mga content creators, hindi dito sa brand na to. May mga ibang brand na minamarket nila na merong hindi tugma na IP rating tapos ilulublob nila sa tubig. Medyo misleading yung mga ganon. Kaya again, when it comes sa IP rating, kailangan natin maging pampanuri or maging aware kung anong limitation ng smartphone nyo. Depende po sa rating protection niya. So, when it comes sa RAM at ROM, syempre ito pa rin yung magiging question ng mga ibang consumer. Boss, ito SRP na ito, legit yung 6K, hindi siya perfect fit for the 4GB64. Pero ito mga tanong nila, Lods, sa sale price niya na 4,000 to 5,000 pesos, magiging sulit na po ba siya kahit 64GB siya? To be honest, mababa talaga. Sobrang baba ng 64GB. Dapat nga hindi na natin wini-welcome ang 64GB in 2026 dahil sobrang baba na talaga niya. Kaya ako, I suggest go for the 128GB of internal storage. Mas better siya. Parang dadagdag lang kayo 1,000 piso. Double the storage na doon sa kanya base model. Pero kung talagang said na at hindi na kayo makapagdagdag at gusto nyo talagang Vivo Y05, meron namang option to expand your storage. For example, memory. So, doon sa memory card, doon nyo na nalagay mga photos, videos, files, documents nyo. Tapos, yung 64GB niya, ilaan nyo na lang yan sa mga application games na pwede nyo makuha dito sa Vivo Y05. So, kung maglalaro kayo dito, definitely hindi po siya pwedeng pang solid gaming dahil medyo mababa ang kanyang processor. It's Unisoc T7225. Hindi siya naka-specific for gamers ha. Pwede siya mag-ML, COD, or Honor of Kings. Pero sa COD, expect nyo na mag-frame drop slide yan from time to time. Pero sa ML, okay naman ang kanyang performance. So, itong smartphone na to naka-design to sa mga consumers na very light lang ginagawa sa smartphone or mga casual users lang. Kaya yun, for me, sulit din naman ito si Vivo Y05. Depende na lang magkano nyo siya nakuha. Kaya kung gusto nyo ito makuha ng bagsak presyo, dito lang kayo bibili sa ating product link. Tap mo yung video, ayan, view products, mura at bagsak presyo mo lang makukuha itong Vivo Y05. At syempre, dito sa ating video, may naghihintay pa sa inyong special discount voucher na up to
2,000 pesos off. So, grab yours now hanggang mura hanggang sale pa. Etong si Vivo Y05.